Bonjour, hello, kamusta? Alam mo, marami sa ating mga kababayan ang nag-aasam ng mas magaan na buhay sa labas ng bansa. Nagsisikap at tinataguyod ang pamilya sa kabila ng hirap, pagkalayo at pangungulila. Tunghayan natin ang kwento ng ating mga matatag na mga kabayan sa isang dokumentaryong ito. Ang kwentong Canada ko, ayun nga, syempre, aminin natin yung expectation natin, ibang-iba, nung pagpunta natin dito. Nung nasa Pilipinas pa lang tayo, iniisip natin na ganitong buhay yung maramdaman natin pagdating natin dito kay Canada. Hanggang sa napunta tayo dito, ibang-iba pala yung magiging senaryo ng buhay mo. 2021, I applied syempre sa IPAMS with the help of my co-managers na ngayon ay mga nasa Livi. And one thing I'm grateful because of this, Liam. Kasi hindi ko naman talaga plananong mag-abroad ng Canada. First of all, ang plano ko talaga is mag-Taiwan. But since my girlfriend pushed me through to try being here in Canada. Din ako nakauwi. Kasi 'di ba, of course, they need money. They need money na suporta sa libing ng papa ko. So who would, 'di ba, sino yung magsusuporta sa kanila? Ako lang. So instead ay pamasahe ko, bigay ko na lang doon. So yun yung struggle na yung activity ng pamilya. Hindi siya ganun kadali kasi dito ka nagkaroon ng mga kaibigan, natuto ka rin kung paano makisalamuha. Nakilala mo rin kung sino yung mga taong dapat mong pakisalamuhan, mga taong dapat tanggalin sa circle mo, kasi alam mong hindi makakatulong sa'yo. Gusto niya, so ngayon, nag-sacrifice ako na i-give up yung work ko na pinaghirapan ko din. Then, ano ba yun? Naiyak ko. Ayun. Kasi, syempre, kaya nga tayo nag-asawa, di ba? Kasi gusto natin ng gusto natin na buo tayong pamilya. Diba? Pre sa Pinas, mahirap talaga yung buhay. Parang isang kahig, isang tuka. Naalala ko pa nun, sa Pinas pa lang, makapal na yung mukha ko. Nangungutang talaga ako sa karinderya. Sa sahod na lang Pero yun nga, dahil sa suporta ng asawa at saka ng pamilya, nandito tayo ngayon. So 2023, February, lumapag sa Canada. And then, syempre, yung mga unang araw, panahon natin dito malungkot. So, blessing lang rin kasi parang ang bilis silang makasunod dito after 6 months or 7 months, magkakasama na kami dito. So, yung unang birthday ko, siguro isa sa mga inspiration kong manager nung nag-work ako sa Valenzuela kasi dalawa o tatlong manager ko nag-move sa Saskatchewan tapos yung isa naman sa British Columbia. Doon nabuo yung dream ko na ay parang gusto ko mag-Canada kasi nakikita ko ang dami nilang achievement sa buhay. Maple Leaf Dream kung tawagin ng karamihan sa bansang puno ng oportunidad. Naalala ko yung isang palabas ni Catherine Bernardo na Hello Love Goodbye na shinoot sa Hong Kong. Sabi niya doon, sa Canada, may choice ako. I want more and I know I can be more. In this country, I can do more. Hindi mo nakikita kung anong activity ng anak mo, yung progress, yung paglaki nila. Yung parang hindi mo nakilala yung mga anak mo. Yun yung struggle ng isang ina na nasa abroad. Tapos nung lalo na din yung nawala yung papa ko. Na all of the sudden, nakita ko lang siya sa CCTV. Yun yung last na nakita ko siya. Tapos, hindi man lang din ako nakauwi. Kasi 'di ba, of course, they need money. They need money na suporta sa libing ng papa ko. So who would, 'di ba, sino yung magsusuporta sa kanila? Ako lang. So instead ay pamasahe ko, bigay ko na lang doon. So yun yung struggle na yung activity ng pamilya na feeling mo hindi ka belong, na feeling mo ang layo-layo mo.
Na especially na pag close mo yung family mo. Ang hirap pag nasa abroad. Pero, natuto akong maging strong, lumaban. And then, hindi pa tapos ang laban. Hindi pa tapos ang laban kasi yung dito sa Canada din, kung hindi ka marunong lumaban, hindi ka rin lumaban ng patas, everything na mawala din. So, kailangan lumaban, maging wais, at huwag mong kalimutan na tao ka, hindi mo dapat apakan ang kapwa mong Pilipino para umangat ka. Okay? Maka-experience din kami ng ganyan. Sana Pero ganito. Hindi pa nila alam ang reality na nandito sa Canada kung ano talagang meron. Patibayan ng loob dito kasi talagang patigasan kung anong ano ka. Kasi kung kahit sa Pilipinas, ang trabaho natin, sabihin natin, naka-work from home ka pa lang, tapos ang ganda ng setup mo doon. Pero pagdating dito, back to zero ka talaga. Yun yung reality dito. Bawal ang tamad. Dapat marunong ka kumuskus ng inodoro, magdampot ng tayo sa loob ng inodoro para at least talagang masasabing matibay ka sa Canada. Decided to kahit papano i-build yung future ko dito. Though talagang napakalayo ng expectation versus reality. Experience nyo din naman yun. It's just that ang daming nagbago hanggang nung dumating ako dito. Maski kasi family ko. Though kasi ang feeling kasi nila porke nasa Canada ka mapera ka, meron ka laging nakasuksok sa wallet mo. Wherein hindi naman nila alam na pagod ka rin dito, hindi nila alam yung sitwasyon mo, nakikita lang nila na pinupost mo through Facebook is yung masaya ka, lumalabas ka, nakangiti ka lang. Hindi nila alam yung mga own challenges mo every night na umiyak kang mag-isa. Dumating na nga sa time na yung nanay at tatay ko nagkakasakit, yung tatay ko na aksidente. Hindi nila pinaalam sa akin kasi nga bilang isang breadwinner, baka ka palang magulang, no? Kasi bilang isang magulang, hindi mo pwedeng ipakita na mahina ka sa pamilya mo. Kailangan ipakita mo lagi na malakas ka kasi alam nila na ikaw lang yung magtataguyod sa pamilya nila. Tapos, pagdating mo, dati pangarap ko mag-Canada, pero nung napunta ako dito, mangangarap pa rin pala tayo, no? Para tayong nasa college life pa din, na at the end, kailangan mong itaguyod yung 4 na taon na yun para yung pangarap na gusto mong makamit mo. So, iba-iba tayo ng kwento ng buhay. So, ang simpleng pangarap ko lang naman ay maitaguyod yung pamilya ko. So, siguro yun yung purpose na binigay sa akin ni Lord. And then, yun nga, dumating sa time na nagkasakit yung ate ko. Nagkaroon siya ng cancer. Pero alam mo yun na kahit nagkaroon siya ng cancer, ginawa ko siyang inspirasyon kasi hindi siya nagpapakita ng kahinaan bilang isang kapatid. Lagi niya akong teacher, kaya mo yan, ganyan. Beside na gano'n na pala yung nararamdaman niya, na hindi niya sa akin sinasabi na gano'n na pala yung kalagayan niya. So, sabi ko, Lord, siguro ito yung purpose ko, sabi kong gano'n. Kasi bilang isang nanay na naiwan yung anak na parang 5 months pa lang na iniwan ko yung baby ko, sinakripisyo ko yung anak ko para itaguyod yung pamilya ko. Malaking bagay para sa akin yon. At syempre, nagkaroon din ako ng inspirasyon sa bawat Pilipino na nandito, na akala ko ako lang yung nag-iisang OFW na ganito yung nararamdaman. Going back 2023, syempre dito na kami sa Canada. Ako, syempre sobrang struggle ko kasi iniwan ko yung baby ko 1-year-old pa lang. After ng 1-year-old niya na birthday, kumbaga ang hirap kapag di mo kasama yung family mo tapos ikaw lang nandito. Lahat ng iyak, lungkot, yung first New Year, first Christmas, hindi mo sila kasama, video call lang. Ang hirap. Silang lahat, family, may kita mo magkakasama, tapos ikaw mag-isa ka lang. Pero thankful kasi nandito yung mga kaibigan ko, andito kayo, andito lahat ng family ko sa Riopel. Everyone, talagang nakita mo na nagsama-sama dito yung mga Pilipino despite ng mga challenges na mga homesick na naramdaman natin sa mga family natin na naiwan natin sa Pinas. And
naway hindi pa tayo umuwi lahat. And yun, walang iyak. Hindi naman ako So, iyak. Ako na ba? Yes. Ang kwentong Canada ko, actually, wala talaga kaming plan mapunta dito. Naawa lang talaga ako sa kanya kasi, kasi parang nararamdaman ko talaga na malungkot siya. Kasi alam mo naman, sa Pilipinas, puro gala ang mama kasama ng mga family. Kaya siguro napifeel niya, naiinggit siya. Kaya yun, nararamdaman ko na nalulungkot siya, yun. Doon na kami nag-plan na pumunta dito. Then yung nag-antay kami ng approval. Then, yun na. Dito na kami, magkakasama. Yun lang. Thank you. Ay, provide nila yung mga ganyang bagay. Pero nung ako na nandito na nagtatrabaho bilang OFW, mahirap pala. Hindi pala ganun kumita ng pera. Pero pag tatrabahuhin mo ng dugat pawis mo. Then sa lungkot naman, actually, hindi siya ganun kadali kasi dito ka nagkaroon ng mga kaibigan, natuto ka rin kung paano makisalamuha. Nakilala mo rin kung sino yung mga taong dapat mong pakisalamuhan, mga taong mong dapat tanggalin sa circle mo, kasi alam mo hindi makakatulong sa'yo. Tsaka, magpapasalamat ako kasi may mga tao ako nakilala na tinuring akong kapamilya kahit di nila ako kadugo. Patuloy nila ako sinusuportahan, nagbibigay ng mga payo. Andiyan sila, nananatili. Sila yung mga totoo para sa akin. Hindi hanggat na kahit dumaan man ako sa mga pagsubok, andyan sila, hindi nila ako iniwan. Siyempre, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi nandyan siya, ginabayan niya ako. Kailangan ko mag-move sa Saudi Arabia para makapag-ipon ulit, para makapunta ulit ng Canada. Kasi believer ako ng Maple Leaf Dreams. Di ba, dati ang gusto nating mga Filipino, we have this American dream na pupunta tayo around the world. Tapos kailangan ang turning point natin at ang end game natin is America. But this 20th century, ang end game na, especially na sa food industry, ay pumunta ng Canada. And Canada Dream made me realize na hindi lahat ng bagay sa mundo ay kailangan ibibigay sa'yo at isusubo sa'yo kasi dito kailangan mong paghirapan lahat. And yung mga bagay na yon na natutunan ko, even outside Canada, simula nung Saudi, siguro kung hindi rin ako nakapag-middle, hindi ko kakayaning mag-Canada. Kasi siya yung naging training ground ko. Minsan, talaga nandun tayo sa mga financial struggle, talaga makakahanap ka ng paraan. So, nag-decide na ako mag-Canada nung hindi ko na talaga kayang mabayaran, para na nga ako nasa Squid Game nun. Yung babarilin na ako pag hindi ako nakabayad eh. So, luckily dito nung nag-Canada ako, praise God na natapos ko na yung mabayarin ko. And luckily din, nung natapos ko yung bayarin ko, meron ulit. So, hindi pa rin natatapos. Tuloy-tuloy pa din. So, yun. Mahirap mag-Canada, pero kakayanin para sa pamilya. Kung nakikita nyo na ang saya-saya namin dito, ang sarap-sarap ng buhay namin dito, sa video lang yun. Pero dito, nagsasacrifice kami. Minsan, yung pagkain namin, nasa-sacrifice namin, transportation namin. Kailangan namin tipirin para mabigay namin sa family namin kasi yun yung top priority namin. Nag-start ako mag-start ulit maghanap ng mga work. So, nakahanap ako ng call center job during pandemic. But eventually, may co-manager ako na nag-share sa akin about na may hiring daw sa iPalms. So, yun nga yung nakakatuwang anecdote sa life ko nung time na yun, nung shinare sa akin yung about sa iPalms. Kasi, yung dalawang co-manager ko na nag-invite sa akin, hindi sila na-select.
So, ako yung na-select instead na dapat papunta sa kanila yun. But praise God, so nakarating ako ng Canada ng November 2021. And as of now, by God's grace, waiting na kami for PR. Hindi naman kami gaanong naapektuhan ng mga changes ng mga policies ng immigration. So, hindi mahirap. I mean, hindi siya madali kasi for the past 2 years, my first 2 years in Canada has not been easy kasi tinry kong ipagsabay yung graveyard shift at pag-aaral ng French. Para buo kami na family sa hirap at ginawa. And hanggang dumating naman dito, hindi naman natatapos yung mga pagsubok na pwedeng mangyari. Ngayon, hindi natin alam kung ano pa yung mga kasunod na mga pwedeng mangyari. So, ayun. And patience din. Kasi syempre, sa lahat naman ng pagsubok mahirap yan kung wala tayong pasensya talaga. Hindi natin alam kung give up na ba tayo, di ba? So, yun yung kong Canada ko. Kaya napunta dito. Dahil nag-sacrifice ako at patience din na binigay ko na. Up until now naman, continuous pa rin naman yun talaga sa atin. Hindi lang siguro sa akin, pati siguro sa ibang tao. Huwag mo ipagsasabi. Tapos parang, ay talaga. And then after nun, nalaman ko yung pinsan ni Mac, papunta rin ng Canada. Doon ko na-realize, pwede pala si Mac mag-Canada. Kasi yun yung nasa isip ko, siya lang yung may potential dito dahil as a supervisor siya sa Jollibee. So siya yung may potential. So way back 2020, actually 2019, that was April, yung month niya, doon ko na-realize na, ay parang maganda mag-Canada. So, 2019, ini-impose ko pa kay Macmac yun na mag-Canada tayo, ganito, ganyan. Siyempre, umaga yung, nagdi-dream na tayo na pag nasa Canada tayo, na feeling natin, yayaman tayo, kumbaga aahon ba ang buhay. Saskatchewan yata mapupunta, kaya kahit CLB4 pwede na. So na-exam ako nun, puro 5 sa listening, reading, tsaka sa ano ba yung isa, listening, reading, tsaka writing. Tapos sa ko naman, sa speaking ko 4.5. So may isang mababa. So ang naging average ko nun 4.5 naman, pasok naman sa 4. Yun lang, yung once after na nakapag-exam ako, sabi naman sa akin ng nag-handle sa akin, nagtaas na daw yung kailangan, naging 7. Sabi ko, patay, ang taas. So parang that time, parang nakakawala ng pag-asa kasi biglang tumaas yung yung kinailangan sa exam. Tapos yun nga, 2 times ata siyang na ni IPAMS na interview na basta parang gigil na gigil ako na sabi ko, ang tagal naman, kailan ba darating, ganun. Yung parang to the point na na-affect na yung namin, relationship namin ni Ma. Kasi lagi na kami nag-aaway na feeling ko wala siyang ginagawang effort. Kasi ako, kumbaga sa effort, 100% talaga yung ginagawa ko. Tapos parang feeling ko, hindi niya pinapantayan yung bang porsyento ng effort ko. So, every time, lagi ako alam mo yung galing ako sa work, nag-aaway kami. Ano ba ginagawa mo? Ganyan-ganyan. So, ayun, until naman, na-realize ko na in God's perfect time talaga. Until nung sabi ko, okay, hindi na ako to Kumbaga parang, ginibab ko na lahat. Hindi naman ginibab. I mean, inano ko na kay Lord. Siya na yung bahala. Siya na yung bahalang gumawa. Kumbaga, sabi nga, trust in the Lord with all your heart. So, lahat, binitawan ko na, sabi ko, Lord, ikaw na bahala. Ikaw ang nakakaalam. First, kala ko dati, pag sinabi mong anxiety or depression, joke lang. Kala ko parang joke lang yun kasi nakikita ko yun sa
nakikita ko yung kay Mami actually. Tinatawanan ko pa siya dati noon. Tawanan ko pa siya noon dati kasi every time na nag-video call sila noon ni Daddy kasi nga LDR sila. Tapos, parang every time na lagi siyang umiiyak, nakikita ko na lang siya, umiiyak siya. Kasi nga, syempre, namimiss si Daddy and mahirap din sa kanya yon. Kasi, ayun nga. Tapos, ngayon na na-experience ko na yung anxiety nga, ang hirap pala kasi, alam mo yung kahit kasama mo si Lord, alam mo kasama mo si Lord, alam mo yung faith mo na kay Lord, alam mo kasama mo siya, pero pag dumating yung time na parang biglang nawawala yung faith mo sa kanya, parang hinahata ka ng kaaway na parang yung mag-stop ka na mag-devotion, mag-stop ka na mag-faith sa kanya, mag-stop ka na mag-pray. Pero alam mo yung conviction pa rin na nandito pa rin si Lord.